Kung ang pagbabasihan natin ay ang testimonya ni NBI Director Melvin Matibag, convicted na talaga itong si Sara Duterte sa kanyang impeachment trial, mga tol. Kasi talagang naipakita ni Matibag yung talagang pagtataksil sa tiwala ng bayan na ipinagkatiwala nga po dito kay Sara Duterte. Bakit? Yung mga pananalita niya, mapagkakatiwalaan mo ba ang isang vice-presidente na ang utak ay kriminal? At isa pang punto rito, mga tol, na ipakita din kahapon sa day 8 ng impeachment trial laban kay Sara Duterte yung pagiging utak kriminal ng mga Duterte. Ito nga po yung balita mula po sa Bilyonaryo News Channel. Take it from the Dutertes. Ulo ni BBM. Ayon po dito sa balita, National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag on Wednesday pointed to similarities between separate statements made by Vice President Sara Duterte in October 2024 and Davao City Mayor Sebastian Duterte in April 2026 regarding President Ferdinand Marcos Jr. as part of the agency's investigation in the grave threats case against the Vice President. Ano po yung parehas halos na sinabi at utak kriminal ng magkapatid na Duterte? Manang-mana talaga sa kanilang tatay, ano? Sabi po ni Sara Duterte noong October 18, 2024, gusto kong tanggalin yung ulo niya ba? I imagine myself cutting his head. Tapos, si Baste Duterte naman noong April 12, 2026, isang ulo lang naman ang kailangan namin. Ang ulo ni Bongbong Marcos. Pero, alam niyo mga tol, mukhang gusto pa ito ng mga sumagot sa survey kasi si Sara Duterte nangunguna pa rin sa pagka-presidente. Si Baste Duterte numero 1 sa pagka-senador. Anong utak meron po ang mga Pilipino ngayon kung totoo ang survey? Ganun ba ang uri ng mga Pilipino na makakasama natin sa mga susunod na panahon na utak kriminal katulad po ng mga hinahangaan po nilang Duterte? Sa pagtatanong kay Matibag, Lead Prosecutor Batangas Representative Jervil Luistro, ipinunto niya ang umanay pattern of violence hindi lang sa mga pahayag ng bise, kundi maging sa ibang miyembro ng kanyang pamilya. Sabi ni Matibag, ang tema raw ng mga sinabi ni VP Sara noong October 2024, gusto ko tanggalin yung ulo niya ba? Myself, cutting his head. Pareho sa tema ng sinabi ni Davao City Mayor Baste Duterte sa launching ng Rage Coalition nitong April 2026. Tama na yan. That's okay. Isang ulo lang naman ang kailangan namin. Ang ulo ni Bongbong Marcos! Yung pong video na yan ay amin pong naikumpara sa mga naging pahayag ng ating Vice Presidente na kung saan meron din po kaming bidyong binalikan na ang ating Vice Presidente ay nagre-refer din po sa pagtanggal ng ulo ng ating pong Presidente. Kung kaya't nakita namin po ang pagkakahambing ng statement po ng ating pong Mayor at ng Vice President Sara Duterte. Ipinakita rin ang video na ito ni Vice President Duterte ng panununtok niya sa isang sheriff nung mayor siya ng Davao City noong 2011. Noong July 2011, habang nakaupong mayor ng Davao City, sinapa ni Vice President Sara Duterte ang isang court sheriff. Anong koneksyon, kung mayroon man, ang video ni Mayor Sebastian Duterte at ang video ni Vice President Sara Duterte sa kasalukuyang investigasyon ng Special Task Force? Objection, kung Your mayroon man Objection, at Your kung Honor. iyong nalalaman. Objection, Your Honor, still vague and as unanswered. Witness may answer if he knows, so we can move on. Etong abogado na si Attorney Binluan, bastos to sa presidente. No? May pasabi-sabi siyang para lang mapaiksi. Parehas lang naman na 4 syllables. Di ba? Ano yun? Double standard?
Pagka kay PBBM, BBM lang ang tawag kasi ang kliyente mo, si BP Sara mo. Tingnan mo, parehas lang naman, 4 na syllables lang. PBBM. BP Sara. Anong pinagkaiba nun? Bakit hindi niya kayang tawaging PBBM instead BBM lang? O, ganun po kawalang hiya kasi walang hiya din yung sinusuportahan nila at pinagtatanggol nila eh. Kaya ano pang ine-expect talaga natin kung ang utak ng kanilang sinusuportahan at pinagtatanggol ay bastos, bastos na rin ang nagiging ugali ng mga abogado nitong si Sara Duterte. Director Matibag, kindly respond. Salamat po. Kapansin-pansin po na makikita natin na nanggagaling sa isang pamilya ang pagbabanta sa ating Pangulo at parehas na nag-refer sa ulo ng Pangulo. Kung kaya naman, iniisip po ba namin kung meron bang kasabwat o may sabwatan sa pangyayaring ito? Sabi pa ni Matibag, hindi lang banta sa Pangulo ang nakikita nila, kundi banta sa national security dahil sa anyay network ng bise at ama nitong dating Pangulo. Ito na nga po na makikita ng naging pagbabanta ng ating Vice President ay nagkaroon po ng tinatawag natin na epekto. It is a kinetic force na kung saan yung mga nakarinig ng kanyang pagbabanta ay gumagaya na rin at nagbabanta. Lalong-lalo na sila ay nabibilang sa isang pamilya. Napansin ko nga po na tumaas ang antas ng kaguluhan. Kita-kita natin, meron po mga panahon na nating pong Pangulo ay nasa isang event na live, meron pong mga magko-comment na barilin na yan, meron pong mga video na nakuha ng ating CCD. Bakit nagkakagano ng utak ng ilang mga Pilipino? Kasi utak ng mga sinusuportahan nila ganun eh. No? Yun ang dinudulo. Kayo ba, mga DDS, may mga anak kayo, di ba? Mga bata pa. Gusto nyo ba ganun din ang utak at gawin nila? Gusto nyo ba ang inyong mga anak nagmumura? Gusto nyo ba ang mga anak ninyo ang pag-uugali katulad ng mga Duterte? Sagutin nyo nga yan. Kung kaya ninyong gustuhin na yung mga anak ninyo, babae o lalaki, ang pag-uugali katulad ng mga Duterte. CCD na meron nagkakasa ng baril at ang reference din po ay isang bala lang to sa ulo ng presidente. So yan po yung kapansin-pansin na nagdudulot sa atin ng panganib sa ating Pangulo at sa ating pong pambansang seguridad. Ani Matibag sa investigasyon ng NBI, kinonsidera din nila ang dokumento mula kay Arturo Las Cañas na tinawag niyang open source intel. Si Las Cañas ang nagpakilalang dating kasama sa Davao Death Squad at isa sa mga testigo laban kay dating Pangulong Duterte sa International Criminal Court. Tinutulan ito ng abogado ng bise at pinunto na hindi pirmado at hindi notarized ang ipinakitang affidavit ni Las Cañas. Pinayagan naman ng korte na mabasa ang bahagi ng salaysay ni Las Cañas. As allegedly ordered to him by Mayor Inday Sara Duterte copy. Considering, Your Honor, the reading of this portion of this piece of paper, Your Honor, we ask for a fourth clarification on the part of the chair that the reading of this document, Your Honor, already creates an impression not just to the minds of the senator judges, but also the public. They may be misled, Your Honor, to believing the truth or falsity of these statements. So in other words, Your Honor, this is highly improper with all due respect, Your Honor, for this honorable court to allow the reading of a portion of an affidavit that was not authored by this witness. Itong abogado na to na si Binluan, syempre di naman tayo abogado. Pero kahit hindi ako abogado, pinagtatawanan ko yan. At hindi lang naman ako na hindi abogado ang nagtatawa sa kanya. Ultimo, mga kapwa niya abogado, pinagtatawanan siya. Pati nga itong si dating Director Jaime Santiago, hindi ko lang maiparinig sa inyo kasi naka-friend only yung post ni Sir Melchor Vergara. Ipakinig ko na lamang sa inyo. Ito po yung naging bahagi ng interview kay dating NBI Director Jaime Santiago na kung sa kanya daw po ginawa yan at nung siya po huwis pa, baka pukpukin niya ng gable yung ulo ng abogado. Pabiro lang, pero ang ibig sabihin nun mga tol, bugok yung abogado, no? Pakinggan po ninyo ito. Sa mga bagay na nangyari
nung panahon ninyo? Ay, yung portion na yun, inaabot ko pa, no, na nga ako dun sa cross examiner, paulit-ulit tungkol dun sa subpoena. Ilang ulit nang sinabi ni director na he is not yet a director at that time. Paulit-ulit, may tanong pa na, hindi mo na pirmahan ito. Pinirmahan mo ba to? Paulit-ulit. Kung nung ako'y judge pa at may mga ganong klase ng cross-examination, pupukin ko ng cable sa ulo. O, di ba? Ano? Ayan judge na po yan. O, syempre, hindi naman ako abogado, kaya, pero pinagtatawanan ko siya.